Mga kagabay, magandang gabi, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, ano man ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, nabubuhay at naghahari isang Diyos, magpasawalang hanggan. Mga kagabay, sa bahaging ito ng ating gabay kaigay, ito ay hindi isang pagpapakita ng galing o isang pagpapakita ng pagkakampi o pagkiling kanino man na Papa Leo pang-14 at sa kasalukuyang Pangulo ng Estados Unidos, Donald Trump. Ang tanging pakay lamang dito ng ating kagabay kung kaya ginagawa natin ang mga bagay na ito sa mga pagkakataon ito ay ang ating pakikiisa sa panawagan ni Papa Leo ng kapayapaan. Si Papa Leo at si Pangulong Donald Trump ay may iisang layunin, ngunit sa magkakaibang paraan. Si Pangulong Donald Trump ay Pangulo ng isang bansa. Isa siyang political leader, isa siyang government leader. Kaya tungkulin niya ang pangalagaan ang sosyo-ekonomiko, ang kaunlaran ng kanyang nasasakupan at ng iba pang mga bansa o mga gawaing nauukol sa economic at social growth. Ngunit isa siyang leader na dapat nating igalang. Ganon din si Papa Leo pang-14. Isa siyang leader katulad ni Trump, ngunit siya ay isang spiritual leader. At sa mga panahon ito, marami ang mga bansang naglalaban-laban, nag-aagawan ng mga teritoryo, mga pang-aapi, mga pang-aabuso ng mga malalakas na mga bansa sa mga mahihinang bansa. Kaya nga mayroon tayong tinatawag na first world countries at saka third world countries. Ika nga, ang mga bansang mayayaman at malalakas at mga bansang nasa laylayan, mga bansang mahihina na malimit na aapi ng mga bansang malalakas. Kasama na dito ang Pilipinas. Si Trump, tungkulin niya bilang isang political leader ang paunlarin, payamanin ang bansang kanyang nasasakupan. Walang sumasaklaw sa kapangyarihan ni Trump dito. Siya ang tanging kilalaning political leader sapagkat ang bansang Amerika ay itinuturing na kung hindi man ang pinakamalakas na bansa sa buong mundo, superpower, ay talagang malakas, hindi maitatwa. At si Papa Leo bilang tagapagmana ni Apostol Pedro upang pagtibayin din ang simbahan ay nasa tamang lugar din. Magkakaiba ang kanilang mga tungkulin. Magkakaiba ang kanilang mga responsibilidad. Ito ay walang pagkakaiba sa dalawang kusinero na magluluto ng karning baboy. Magluluto ng adobong baboy. Isa lamang ang kanilang iluluto, adobong baboy. So kailangan masarap ang bawat isa sa kanila. Sa kanilang nanaayon sa kanilang kaalaman at sa kanilang talino, sa kanilang kakayahan. Ika nga, magkakaiba ang mga rekadong gagamitin nila
Magkakaiba ang mga sangkap na gagamitin ng dalawang kusinero ito. Ngunit isa lang ka lang iluluto, adobong baboy. Ganon din ang nasa kina Trump at Papaliyo, pang-14. Kaya hindi dapat hamakin ni Trump si Papaliyo sa kanyang ginagawa. Maaring si Trump matalinong magaling kung pag-uusapan ay gera. Maaring siya ang pinakamagaling sa foreign policy sa mundong ito. Ngunit iba ang talino, iba ang galing, at iba ang responsibilidad ni Papaliyo, pang-14. Dapat nating alamin na kailan lamang, mag-iisang linggo pa lamang, kung hindi tayo nagkakamali, mga 2 linggo siguro nang magsimula ang Easter season sa ating nabatay sa pananampalataya natin sa Diyos, ang muling pagkabuhay ng Diyos. At ang unang mga salita ni Jesus, nang siya ay nagpakita sa kanyang mga apostoles, siya ay nagpakita sa kanyang mga alagad, siya ay nagpakita sa mga tao, ang kanyang pagbati, sumasa inyo ang kapayapaan. Peace be with you. Sa madaling salita, pangunahing kagustuhan ng Diyos ay ang kapayapaan. Kaya bilang pinuno ng simbahang Katolika, ito ang pangunahing responsibilidad ni Papaliyo, pang-14. At ngayon nakikita natin ang mga digmaan, ang mga patayan ng iba't ibang bansa, nag-aagawan ng teritoryo, nagpapakita ng kapangyarihan. Nababahala si Papaliyo. At bilang ama ng simbahang Katolika, kumikilos siya at siya ay nanawagan ng kapayapaan. At tila ito ay hindi nagustuhan ni Pangulong Donald Trump. Binanatan, kinastigon niya sa isang pahayagan o sa isang post na tinatawag na social truth, saan tinatawag ni Pangulong Donald Trump si Papaliyo, pang-14, na walang nalalaman tungkol sa giyera at lalong bubo sa foreign policy. Bilang isang mataas na leader, hindi sana ginawa ni Trump ang kanitong kabastusan. Iginalang sana niya ang pagiging leader ng simbahan ni Papaliyo. Pero anong nangyari? Nilapastangan niya ang karapatan ni Papaliyo. At sana hindi ito lalaki. Wala man tayo sa posisyon na magbigay ng ating sariling pananaw o anumang bagay, isa lamang ang ating pakay. Ang pagkakaisa sa panawagan ni Papaliyo, pang-14, ng kapayapaan. Kailangan natin sa mga panahon ito ang kapayapaan. Hindi lamang upang gamitin sa ating mga pagsisimba sa mga banal na misa, ang peace be with you. Hindi lamang para sa paggunita ng muling pagkabuhay ni Jesus, ang peace be with you. Gagamitin natin ang peace be with you para sa ating lahat. Magdialogo kayo, pag-usapan natin mabuti, pag-usapan ninyong mabuti para sa pagkalatang kabutihan, para sa Diyos at hindi para sa tao.